alam lang nila Sigoy Juba ang nagtatag. Pero by now, it is a privilege, especially for those who are here this afternoon, to see for ourselves our founder for the second time. Let us welcome Scatrons Hawaii, the Grand High Founding Father of our Palapaco, Grand High Founding Father, Jose Boy Juba. Maraming salamat. Unang-una, pangalawa, masasabi ko sa inyo, mahal ko po kayong lahat. Noong nagpunta ako dito sa Albay, unang bisita ko, ako po ay natutuwa at napakarami nyo. Ngayon, tumating ulit ako dito, ako po ay labis na natutuwa na tumami kayo. Mula-mula, napapasalamat ako sa nag-organize na ito, biglaan. Ang talagang abot ako rito sa Naga at sinabi ko nga, nandun ka nag-try sa Naga, nag-direct na tayo ng Albay. At naging successful naman ang inyong pag-organize nitong event. At may mga kwento kong ipapakayag sa inyo. Lalo-lalo na kung saan nagsimula ang 1972. Ang 1972, totoo meron yan 1972 dito. Bakit? Noong araw, martial law. It was declared September 21, 1972. And tinatag natin ang Pacaparo 1973, August 8. At nung tinatag natin ito, walang lahat kami dahil martial law. At ang sabi ko sa noon, may law na lima lang kami makikita sa daan, aalis din kami. Ganun naipit, si Marcos ng araw. Pati ang university, pag nalaman na may magtitipon sa loob ng university, sasara ang buong university. Yan naging napahala kami lahat yung tinatag namin ang Pacaparo. Inisip ko, kailangan i-address natin ang date ng ating foundation. Ginawa ng 1972. At ito ay ginamit namin for about 1 or 2 years. Yan ang naging foundation day namin ng 1972. Pero nakita namin very lenient na ang government na ibinalik namin sa 1973. At inabot ito, Brad Giorgio Monforte na may nag-recruit sa kanila sa PFBA. At nakala nila ang 1972 dito sa Albay. Yung po ang naging istorya ng 1972. Pero pinagmano ito, kung unang punta ko rito sa Albay, ang talagang foundation day ng Pacaparo 1973 at pinaliwanag ko na yan. At hinimok sila na bumalik sa akin sa tamang pamahalaan ang ulat ko ngayon si Brad Giorgio Monforte. At lahat po ay nagsudula at nanumpa sa akin sila Boy Calor and company. Sumunod na taon at so many years, about 2 to 3 years, at nakita ko may mga 1972 pa rin. Pumunta ako na Singapore para ayusin ang Singapore Council. Doon ko nalaman na nag-exist ang 1972. Pero sabi sa akin
nakikinig sa kanta, isip sinasabi ko sa inyo. Noong 1973 kasi na, numero lang yan, hindi natin dapat pagawa yan. Isa ang Alpha-Kaparo. Ang Alpha-Kaparo was founded August 8, 1973. Ito po, wala na dito, walang kabuluhan, walang kalokohan, walang pagbubola na sinasabi ng iba na hindi founded ang ACRO sa loob ng UST. Ang ACRO was founded 1973, August 8, sa loob po ng University of Santo Tomas. Wala kung huwag kayo maniniwala pag sinabing na sa labas ng UST ginanap ang founding na rin dahil hindi po founder yun. May isang founder na nagkakalat na kasinungalingan sa Metro Manila at sa mga probinsya na naglalakbay na. At sinasabi niya sa Metro founder ng Alpha-Kaparo. Metro sa iskilita sa tapitan na maliliit ang bahay. Paano kami magkakasya ng 14 doon ng 5 kalokohan at sasabihin niya, sarado lang lawang gate ng UST. Paano magsasara ang gate ng UST? May hospital sa loob, may simbahan sa loob. Sinungalingan ang mga sinasabi. Kawawa yung mga friends natin na naniwala sa kanya. Minsan ay hindi lahat ng mga history ng ACRO. Pero ito, panlaban namin sa kanila. Naglabas kami ng libro ng katotohanan kung sino may nagtatag na Alpha-Kaparo. Pinalabas namin yan sa August 8. Dito ang anniversary nito. At sana lahat ng lahat, pati ang hindi na kayo malulong ngayon dahil pati ang CBN natin ang lahat. Etong libro ito, may writer na kuha. Lahat ng leading founders, ininterview niya. Lahat ng leading singers, ininterview niya. Walang skripto. At nakikita niyo rito ang katotohanan. Hindi ko po inanito, sinabi ko basta. Lahat yan, interview niyo, walang pakailangan ko ano yung susunod dyan. Ito po lalabas ng August 8 at malalaman yung katotohanan. Sumunod, nakikiusap po ako sa inyo. Kung may isang tao dyan na sinisiraan ako, tandaan po doon, may hinahanap ko at may interest. Dahil para sa ligat ka, siraan mo ang mas mataas sa'yo at ito'y mapapakinggan. Nakikiusap ako sa inyo, huwag po kayong maniniwala sa mga tao dahil ito ang gusto tayo hatiin. Naaawa ko sa mga taong, mga bata na sumusunod sa kanila. Kawawa sila. Paano kung ilang taon nagsawa ng leader nito? Ang sabi ng leader, saan sila pupulutin? Sumunod, kung nag-aaway kayong dalawa, sa inyong dalawa na lang, huwag na kayo maghanap ng kakampit. Dahil ito ang ating ng ating kapatiran. Pag hinalang maghanap ng kakampit, susuluran sa iya ng kapilang susuluran. Paano ngayon kung nagkapatid kayo? Paano yung kumapis ito? Diba? Ayaw na sinisira. Kawawa naman yung kumapis ito. Mag-agalit-galit ka. Yung po ang pinag-mais ko dahil sa nakikita ko. Kaya nagkakawatak-watak tayo. Dahil sa personal na alitan ba? Nakakahuwal-huwalay tayo. Naghahanap tayo ng kakampi para mag-alit sa kanya. Yun ang nakita ko mali na nangyayari sa ating kapatiran. Sana iwasan na natin yung gano'n. Mag-away na yung dalawa na lang. Bago magtapos, sabihin ko sa inyo, ang ating kapatiran hindi lalago o hindi nagtutulungan. Kami noon, mga founders, kami elders, wala kaming ginawa kundi magtulungan ng tulungan. Dito tayo sa ligat.
lumago. Dahil nakita ng mga sumunod sa amin, naging ehemplo kami kung paano kami magtulungan. Tayo, mga kapatid, dapat nagmamahalan tayo. Minamahal ko kayong lahat. Lahat kayo, malapit sa ating puso. Huwag na tayo makakawalay-walay. Maawa tayo sa mga batang sumusunod sa atin. Pag nawala ako, paano natin mapapaliwanag yan kung nagkawat-watak tayo? Huwag tayo maliwanag kung tayo hinahati. Magkaisa tayo lahat. Ito, kung sinasabi ko sa inyo, italag nyo sa buong kapatiran. Lahat na natin ninyo kayo sa akin. Baka, ito na lang, sana, ito hindi huli. Sa pagpagdating ko rin sa bahay. Sana pahamahin pa ang buhay ko ng Diyos para makapiling kayo lahat. Tayo, ginagamit tayo ng ibang mga politiko. Dapat tayo gumamit sa politiko. At dahil po yun, nakikita naman eleksyon. Meron tayong dalawang brand na kasama sa party list. Yung dalawang brand na yan, mahala kayo mag-isip kung sino tutulungan nyo. Iisipin lang nyo, itong brand ba na ito, ginagamit tayong masinari para ikalat siya at ikampanya siya, o itong brand na ito para tulungan tayo. Yan rin lang ang dalawang iisipin nyo. Pag nakita nyo ang brand na ginagamit na tayo as masinari ng kanyang political sa kanyang party list, mag-isip-isip kayo. Pero kung matutulungan niya ang ating kapatiran, yan ang kanyang adhikain, yan ang boto nyo. Magtulungan tayo na. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you very much more, Founding Father Jose Boy Jr. Again, for leading the song and for explaining to us the important issues that beset the organization. Like all groups, organizations, societies, and families, everything has its rough edges. There is no perfect society, for there is no